Naku po mga kababayan, hindi pwedeng hugas kamay lang itong si Pangulong Marcos sa napaka-controversial na flood control scandal mga kababayan. Pero bago ito magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, hindi naman pwede na hugas kamay lang itong si Pangulong Marcos sa napaka-controversial na flood control scandal mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin nitong si Mike Abe na hawak na ni Pangulong Marcos yung mga listahan, yung mga pangalan, yung mga tao, yung mga kontratista na sangkot sa napaka-controversial na flood control scandal mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin mo yan Mike Abe, wag mo namang bulahin ang taong bayan. Na itong si Pangulong Marcos ay hawak na yung mga listahan, yung sangkot mga kababayan. Dahil mismong si Pangulong Marcos ay sangkot nito mga kababayan. Dahil bakit binanggit niya, pinagyabang niya sa kanyang suna noong 2024, itong 5,500 flood control na natapos na sa buong bansa at pinunduhan mga kababayan ng nasa kalahating trilyon. Biruin nyo ba naman yan? Napakalaking halaga. Pero walang flood control natapos. Bakit hindi muna sinigurado ni Pangulong Marcos kung mayroon ba talagang natatapos na mga flood control na yan bago niya pinagyabang noon sa kanyang suna? Bakit mga kababayan? Yan ang tanong natin. Hindi pala sila sigurado. Tapos ngayon, nagtuturuan sila kung sinong sangkot, sinong kumita ng malaki. Sila mga kababayan. Sila ang kumikita dyan. Kaya Mike Abe, wag mong bulahin ang taong bayan na seryoso itong si Pangulong Marcos na pananagutin itong mga sangkot sa napaka-controversial na flood control scandal na yan. Huwag mo sabihin sa ating mga kababayan yan. Huwag kayong magmalinis. Mamaya mga kababayan, may ipakita tayong video sa bandang dulo. Grabe pala talaga. Ang laki ng pundo ng administrasyong Marcos na ito sa flood control. Pero saan niya napunta? Bakit ganito yung pagbaha? Kahit na umihi lang yung paniki dyan sa Maynila, sa Metro Manila mga kababayan, binabaha kaagad. Tapos ngayon nagtuturuan sila. Tinuturo na naman nila mga kababayan, wala talaga silang ibang magawa. Ibinibintang na naman nila sa nakaraang administrasyon daw. Ilang taon na ba kayo nakaupo dyan, mga hinayupa kayo? Huwag niyong paglulukuhin ng taong bayan. Hindi nyo kami maluloko. Ikaw Mike Abe, hindi mo kami mabubula. Akala mo'y journalist ka? Kaya mo kaming bulahin? Gusto mo gawin kitang bula-bula. Ito na mga kababayan, wag natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin ito panoorin. Hawak na po ni Pangulong Marcos, identify na ng Malacanang ang ilan sa mga sangkot sa Ghost Project sa flood control program. Marami pong mananagot at ito na raw ang panahon para matigil ang mga notorious na mga corrupt government official. At ito mga kababayan, kung seryoso sila sa pagsugpo sa korupsyon sa ating pamahalaan, unahin muna nila yung kanilang sarili. At kung gusto talaga nila, seryoso sila, magpasa sila ng panukalang batas na ibalik yung parusang bitay sa mga kurakot, yung mga nasa ating pamahalaan, yung mga namumuno. Pag mapatunayan mga kababayan na nangurakot ka sa kaba ng ating bayan, dapat may parusang bitay. Pero kayo dyan, takot kayo eh. Huwag nyo kaming bubulahin, huwag nyo kaming bulahin na seryoso kayo na masugpo itong korupsyon na ito. Kasi kayo mismo, naku po, pinagluluko tayo ng mga hindot na itong mga tao na ito. O anong ginagawa dyan ni Speaker Martin Romualdez? Anong nangyari sa mga ayuda? Kahit na binabatikos ng taong bayan itong mga ayuda na ito, patuloy pa rin ninyong ginagawa yan. Wala naman kaming natanggap sa mga ayuda na yan. Kahit yung mga kamag-anak namin, nahirap din sa kanilang buhay, walang ayuda na nakukuha, na nagbula sa sinasabi ninyong ayuda na yan. O kaya, paano ninyo mapaniwala yung taong bayan na seryoso kayo sa pagsugpo sa korupsyon? Naku po, Pangulong Marcos,
Huwag nyo kaming bulahin, huwag nyo kaming budulin ulit. Di nyo na kami mabubudol. O ito, patuloy natin itong mambubudol. Isa pang mambubudol, mga kababayan. Asahan po na may mga politiko sasalib dito. Nako! Sa Kongreso at Senado at mga local executive. Pati na po ang malalaking mga kontraktor. Sinabi na po ng Pangulo, ibaba niya, ipagbabawal ng makakuha ng mga kontrata ang ma-identify na mga kontraktor na sangkot sa katiwalian kung bakit bumabaha sa maraming lugar sa bansa dahil nawala yung project kahit approve na yung pera na i-release ng pondo, walang proyekto. Oo, kita ninyo? Walang proyekto. Pero nagyabang na noon si Pangulong Marcos. Bakit nagyabang siya? Na may natapos na 5,500 blood control sa buong bansa. Palakpakan pa yung mga hindot, mga kababayan. Grabing tuwa. Dahil hindi na, tawag nito, hindi na mababawasan yung kanilang nakuha, mga kababayan, para sa proyekto na yan. Dahil binanggit na ni Pangulong Marcos na tapos na. Siyempre, tapos na eh. Gagastos ka pa ba? Tapos na. Siyempre, ibubulsa na yung mga pira ng mga congressman na yan, yung mga kontraktor, yung ibang mga congressman daw, sabi nga ni Senador Dante Marcolita, mga kontraktor yung ibang mga congressman dyan. Kaya, ang kakapal ng mga mukha nyo para magpalakpakan kayo. Kung hindi pinagyabang noon ni Pangulong Marcos, pwede pa siguro niyang lusutan itong mga kababayan. Pero malinaw na malinaw. Na pinagyabang na noon ni Pangulong Marcos na mayroon na ngang natapos na flood control. Eh siguro nga, nung sinabi ito ni Pangulong Marcos, narinig natin, Panginoon, na itong presidente ng Pilipinas, napakasinungaling nito. Wala namang flood control na ginawa ng mga alipores nito. Binulsa lang naman yung pundo nito. Sige nga, subukan nating paulanin. O, pinaulan ng Panginoon, bumaha. O, di ba na booking? Hindi talaga mananaig yung kasamaan kaysa kabutihan, mga kababayan. Patuloy natin itong isa pang masama. O. Grabe po ang nangyari. At isa hong magandang balita. Sinabi ng Pangulo bago umalis patungo ng India. Kaya saan? Independent team or group ang mag-iimbestiga. Hindi taga-gobyerno, hindi taga-DPWH. Nako, mga kababayan. Kung independent ang mag-imbestiga nito, hindi taga-gobyerno, pwede rin kumuha. Magbayad. Ano mangyayari sa investigasyon na yan? Independent? Sino yung mga tao na yan? Tanungin natin si Mike Abe. Sino yung mga tao na yan na mag-iimbestiga? Sigurado ba tayo na hindi bayad yan? Yang mga yan? Kayo naman, para namang, nako Mike Abe, huwag mo kaming binubula mo kami. Binubudol mo talaga ang taong bayan eh. Sinong tawag nito, mga kababayan? Sinong mag-iimbestiga? Sinong kukunin ni Pangulong Marcos? Yan ang tanong natin ngayon. Hindi ba pwedeng bayaran yung mga tao na yan? Ano ba yan? Mga santo ba yan? Di ba? Napakalabo, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Ng DPWH, makipag-coordinate sila. Magbigay ng lahat ng record, dokumento kung saan yung project na nawala or nawawala. Lahat. Ano yung mga pinaglagyan ng pondo. Tapos, ang auditing ay magagaling po sa pribadong sektor at iba pa na bubuuin ng Malacanang. Naku In other po. words, seryoso ang Pangulo sa isyong ito at ating po suportahan. Hindi po ito biro, matin. Parang nakikita ko ng mga kababayan kasi nga magkakaroon ng pribadong mag-iimbestiga. O, kuno pribado yan ha. O, halimbawa, tatanggap ng bayad mula sa Malacanang. Ilang milyon, mga kababayan. Alam ko na. Nakikita ko na kung saan mapupunta yung investigasyon na yan. Nang sinasabi ni Mike Abe na pribado, mga kababayan. Mapupunta na naman yan sa administrasyong Duterte. Talagang bulilyaso, halatang halata yung mga ano ninyo, yung inyong mga kilos. Halatang halata. Pribado yung mag-iimbestiga. Ang tanong natin, sino yung mga tao na yan? Hindi ba mga Marcos loyalis yan? Di ba? Ikaw, Mike Abe, huwag kaming bulahin. Ito na, mga kababayan, ano? Ito yung sinasabi ko, ano, na gaano ba kalaki ang pundo ng administrasyong Marcos? Pinakamalaki ang pundo, mga kababayan, ng flood control. Ngayon lang nangyayari sa administrasyong Marcos. Tapos magugas kamay kayo?
Magtuturo kayo. Hawak na namin yung mga pangalan ng mga kontraktor, mga congressman, mga kung sino-sino na sangkot sa napaka-controversial na flood control. Tinatawag na natin skandal yung mga kababayan. Skandalo yan. Dahil pinagyabang na ni Pangulong Marcos yan na tapos na, pero wala naman palang nagawa. O ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Sa panahon ni Marcos Jr., ang may pinakamalaking nailaan na pondo sa flood control. Sa amin pong sariling pagsasaliksik at pagtukoy sa partikular na budget allocation sa Ilagay ko lang sa dulo yan, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2025, 1,194,591,902 pesos ang perang inilaan para sa mga programa ng DPWH sa sinasabing flood control. Pero sa panahon ni Marcos, yan mga kababayan, nakita niyo kung gaano kalaki yung pondo. Oh, grabe, ang laki ng pira ng bayan. Wala man lang nakita na mga flood control. Ikaw may kabi, huwag mo kaming huwag mo nga kaming pagbubulahin. Yung mga taga-suporta mong mga tanga-tanga, mabubula mo yan. Pero ibahin mo yung mga hindi naniniwala sa'yo. Ito mga kababayan, ulitin ko lang, basahin ko lang ito. Sinabi na ito ni Sir Ted Filon, pinakamalaki, grabe ang laki ng pira ng bayan, wala man lang nakita na mga flood control. Ang halaga nito mga kababayan, nakakalula. 1,194,591,000,000 ang mga hindot. Nilagyan pa nila mga kababayan ng nasa dulo. Akala siguro nila mabubula tayo sa mga ganitong nasa dulo ha. Parang akala mo presyo ng mga bilihin sa mall. Mayroong point na 95. O ito ha, ulitin natin kung magkano ha. 1,194,591,902. O, biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Ang laki na pundo na ito. O sabi sa SUNA, mahiya naman kayo. Pumapalpak ang mga walang hiya. Pumapalakpak pala, hindi pala pumapalpak. O, sabi sa SUNA, mahiya naman kayo. Tapos mga kababayan, nagpalakpakan ang mga walang hiya. Sila-sila lang. Niluluko nila ang kanilang mga sarili. O Pangulong Marcos, tapos ngayon, magmayabang ka? Nahawak na yung mga pangalan, yung listahan na mga sangkot, mga pangalan na sangkot dito sa controversial na flood control. Ano kayo, maghugas kamay na lang kayo? Magtuturo na lang kayo kung sino-sino? Pero kayo, pinagyabang nyo na yan? May kabi! Gamitin mo nga yung pagka-journalist mo. Sana ba yung utak mo nasa talampakan mo na ba yan? Hindi mo man lang maintindihan? Kung nakuhang nagyabang ni Pangulong Marcos, ibig sabihin, nasurvey niya na lahat itong flood control na ito. Alam niya na lahat itong mga flood control na ito. Kasi bago ka magsalita, magyabang, kailangan sigurado ka sa sinasabi mo. Ibig sabihin, sigurado si Pangulong Marcos. Yun nga lang, sigurado siya, nakala siguro niya, ay hindi siya mabubuking. Dahil nga, hindi niya akalain na ganun. Ganun yung mangyayari. Magkaroon ng bagyo, magkaroon ng habagat. Di ba? O, kaya ngayon, anong mangyayari ngayon? Magtuturo kayo. Tuturo nyo na naman. Igaganon nyo na, ibabalik nyo na naman. Nakaraang administrasyon ang may kasalanan nito. Panahon ni dating Pangulong Duterte. Gano'n na naman kayo. Mahilig na naman kayo magtuturo. Mga hinayo pa kayo, mga walang hiya kayo. Lalong-lalo ka na Mike Abe ka. Hindot ka. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Nako po, brand out pala dito sa amin mga kababayan. Hindi tayo makapag-shoutout dahil hindi po lalabas yung ating internet.
Yun ang ano, dito lang muna. At shoutout na lang ano, kay Ma'am Berge Veralidios ng Apulian, Bulacan, sa kanyang mga apo. Si Coco, si Dion, at saka si Jory, si Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Imelda Pascua ng Bulacan, kay Ma'am Edie Savorvi. At sa lahat-lahat na lang ano, pasensya na, hindi ko masyadong maalala yung ibang pangalan. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.